Magandang umaga mga kabay. So meron po akong repair dito mga kabay. Ang job number niya mga kabay 39370. Kasamahan pa rin ito sa 5 kilos kahapon na ni-repair ko. So letter F po ito mga kabay, F. Ayan. So ito mga kabay gumagana. Pero mahina yung hammer, tsaka tumatagas po yung langis. Ayan po. So maaring sira yung seal nung spindle kaya lumalabas yung langis dito, pero kasama hanggang dito mga kabay. Ayan, basa po siya. So pwedeng basag yung front housing niya, hindi natin alam. So bubuksan natin mga kabay. Tara, ito papakita ko sa inyo mga kabay, gumagana. Ayan. Mahina lang yung hammer niya, yung bayo niya mahina. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabayan na mahina yung bayo niya. Napipigilan siya, mahina yung palo. So titingnan natin mga kabayan, tara samahan nyo. Bubuksan natin. So yan mga kabayan, nakalas ko na po yung mga tornilyo, hindi ko na po pinakita. Ayan. So ito basag din ito mga kabay. Papalitan din yan. Yung handle din mga kabay basag. Ayan po. Ayan, basag po siya. So papalitan din po yan. Tapos dito sa armature, okay pa po. Maganda pa yung andar niya. Kanina pinaandar natin. Carbon brush niya mahaba pa rin. So hindi tayo magpapalit yan mga kabay. So dito tayo sa kanyang tumatagas. So ito mga kabayo, mapapansin nyo, lumalabas din yung langis dito. So ibig sabihin yung pinaka-seal din nito sira din. So magpapalit po din po tayo niyan. So ayan, hindi ko na buksan yan. Papalitan lang yan. Titingnan natin yung seal ng spindle kung sira na. Kung bakit siya tumagas. Ayan. Matigas. Ayan. Yun. Kalasin lang natin to, baka mabasag. Baka maipit. So yan mga kabay, kakalasin ko lang yung allen screw nito. Hindi ko na po ipapakita yung pagkakalas dahil madali lang naman po. Kaso lang para mabawasan lang po yung tagal natin. So yan mga kabay, nakalas ko na po yung screw, allen screw niya. Yan. So hugutin ko na mga kabay. Tigas. Kailangan natin ng flat screw para masungkit. Yun. So mamaya na yun mga kabay, dito tayo dahil dito yung tumatagas. Kakalasin lang natin ito mga kabay. Tingnan natin kung bakit tumagas siya. Baka may basag. Baka may basag yung kanyang front housing. Ayun, basag nga mga kabayo. Yan. Yan. Kaya po siya lumabas yung langis. Ayan po, basag. Yung pinakatenga niya mga kabay, nakalas. Ayan. Dapat po nakaganyan yan. Ayan. Ganyan po dapat siya. So nabasag po yung isa, kaya lumabas yung langis. Ayan. So ito yung front housing mga kabay na aluminum. So ito papalitan din natin to dahil basag. Ayan. Kaya pala malakas yung tagas. So check natin yung kanyang spindle mga kabay. Yun.
tatalsik. Meron kasi siyang seal dito mga kabay. Minsan pag punit na, kaya po siya lumalabas. So yan mga kabay, sira din po yung kanyang seal. Nasa loob po mga kabay. Yan. Papakita ko sa inyo mga kabay yung seal niyan. Yan. Para po siya, ganito po itsura niyan mga kabay. Yan. Yan po yung papalitan natin. Sasama natin sa estimate. Kasi lumalabas na rin dito yung langis. Tapos yung kanyang o-ring, dahil mahina na rin po yung kanyang bayo, check natin yung rubber damper niya mga kabay. So pag unang bukas nyo pa lang mga kabay, ayan, tatandaan nyo lang po kung ano yung itsura niya, kung anong forma. So isa-isahin nyo lang pagkalas. Ayan. Unahin nyo yung takip. Tapos ito po yung rubber damper. Ayan. So buo pa po ito mga kabay. Bihira lang naman ito nasisira. Ayan. Tapos yung washer mga kabay, yung merong uka, ayan. Sa kabila wala mga kabay, flat lang. Yun po yung papunta doon sa labas. Palabas po ng spindle. Ayan. Ito minsan nababasag din to mga kabay, kaya pinupunasan ko. Ayan. So ito mga kabay wala. Pinaka-cup niya, ayan. So buo po siya. So sa bit piece na mga kabay, minsan napuputol din ito. Ayan, ito lang tatandaan nyo sa bit piece mga kabay. Ayan, meron po siyang parang singsing. Ibig sabihin, dyan po nakalagay yung rubber damper. Pero mauuna muna yung washer. Ayan. Nakaganyan po yan mga kabay. Yan po ang forma. Tapos rubber damper. Tapos yung kanyang takip. Ayan, bago ito. Ito naman mga kabay, meron niyang o-ring sa loob ng spindle. Uy, wala na. Baka nakalas. Walang laman mga kabay. So maaring yun po isang dahilan. Ayan. So may o-ring po yan dito dapat. So wala na po. Ayan. Baka may nagbukas na nito kasi yung aling screw niya na natira mga kabay is 3 na lang. Imbis na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 dapat ito, 3 na lang. So ibig sabihin may nagbukas na po nito. Hindi lang, ayun, nalaglag lang. Oh. Yan mga kabay. Dito po yan. Ganun po yung o-ring. So, ayan, magpapalit ako niyan. O-ring na yan. So tingnan natin yung kanyang cylinder. Ayan, pinupunasan ko po talaga ito mga kabay dahil minsan nagka-crack po ito. Ayan. Para makita natin kung merong crack o wala. Ito yung striker niya mga kabay. Ito bihira lang ito masira mga kabay dahil purong bakal po yan, asiro. Bihira lang nasisira yung striker. Pero na lang kung malalim na ito, yung bilog na yan, dyan po kasi tumatama yung dulo. Yan. Yung o-ring magpapalit tayo niyan. So okay pa yan mga kabay. Cylinder niya. Yung cylinder mga kabay, sasalatin mo lang siya sa daliri nyo. Yan. Kapag may sumasabit, ibig sabihin palitin na po siya. Ito wala pa po. Yan. So okay pa yan. So check natin yung kanyang connecting rod mga kabay. Kung alog na ba o hindi. So bubuksan muna natin yung kanyang connecting rod. So yan mga kabay, palitin na rin po yung pinaka seal nito. Ayan. Ito po yung seal niya mga kabay. Oh. Yan. Yan. Yan po yung papalitan natin.
So sa connecting rod mga kabay, aalugin lang natin. Kapag malakas na po yung alog nung connecting rod ay kailangan mo ng palitan. Ayan, tulad yan mga kabay. Kung mapapansin nyo, aalugin ko Alam, hindi siya nakalapat. Ayan, ito po yung connecting rod, yung dulo niya. So alugin natin. So yan mga kabay, malakas na po yung palag niya. Ayan. So kailangan natin palitan yung connecting rod. Ito po yung connecting rod mga kabay. Ayan. Hindi po kasama yung piston dahil buo pa po. So connecting rod lang ang papalitan. Ayan. So natapos na po ako mag-estimate mga kabay. I-estimate natin ay yung front housing basag. Ayan. Kaya po tumagas yung langis. Connecting rod, o-ring sa piston magpapalit din tayo, tsaka o-ring sa striker, tsaka yung seal ng cover. Ayan. Ano pa ba? Handle, motor cover, gear case cover niya mga kabay is buo pa. Ayan. So okay pa po yan. Check natin maigi. So buo pa siya mga kabay. So yan lang po yung papalitan natin sa ating estimate ngayon na D25899 na 10 kilos ng DeWalt. So yan, ulitin ko mga kabay. Front housing, motor cover, handle, o-ring, 1, 2, 3. Tatlong o-ring mga kabay. Isa sa piston, isa sa striker, tsaka isa sa ano niya, tawag nito, sa may bit piece, tsaka yung seal ng cover. Ayan. So yan lang mga kabay, hindi ko na po ipapakita kung paano buuin. Papakita ko na lang sa inyo mga kabay kapag in-approve ng customer. Dahil lilinisin ko pa ito mga kabay para kung sakaling i-approve ng customer, diretso na ako kabit. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po, baka naman po pwedeng pa-subscribe itong aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye!